Halil TV. Kung day off niya, maghapong natutulog lamang si Rosie. Bumabangon lamang siya kapag nagugutom. Bihirang-bihira na mangyari na lumalabas siya o mag-shopping para sa sarili. Sa ganitong pagkakataon, namimiss niya ang best friend niyang si Ella. Hay, kumusta na kaya ang loka? Minsay naiisip niya. Kapag nauubos ang kanyang antok, kung minsan dumadalaw na lamang siya sa bahay ng kanyang ate Rina, nakikipaglaro sa mga pamangkin. Pero ngayon, tila maghapon siyang nahihiga. Mabigat ang kanyang pakiramdam, naambunan kasi siya kahapon. O hindi kaya epekto ni Mike? Ang loko at lalo pa yatang naging gwapo. Bagay na bagay ang disenteng bihis. Sayang wala nang chance para sa kanilang dalawa. Tinapik ni Rosie ang dalawang pisngi. Ano ba yan? Hindi na tamang iniilusyon pa niya si Mike. May pamilya na ito. Hindi ba nga't ayon kay Walter ay buntis na si Jem? Ang babaeng higit kanino man ay labis niyang kinaiinggitan? Bumangon si Rosie at nagtungo sa banyo. Naligo. Kailangang magtanggal ang hangover niya para matunaw na rin sa utak niya si Mike. Hustong kalalabas lamang niya ng banyo nang may kumatok sa pintuan. Nakaroba siya. Hindi naman siguro masagwang pagbuksan siya ng pinto ang sino mang nasa likod niyon. Kinuskos niya muna ng tuwalya ang buhok at saka pinihit ang seradora. Tumaas ang kilay ni Rosie nang mapagsino ang kaharap. Anong ginagawa mo rito? Can I come in? Si Mike. Anong kailangan mo? Yamot na sagot tanong ni Rosie. Pwede bang sa loob na lang natin pag-usapan? Hindi na hinintay pa ni Mike ang tugon ng dalaga. Nasagi pa siya nito sa pagkusa nitong makapasok sa loob. Dire-diretso ang binatang naupo sa sofa. Trespassing ang ginagawa mo, Mike. Sinabihan ng bakit ang tumuloy ka? Hindi iyon pinansin ng binata. Dumampot lang ito ng isang babasahin at binuklat-buklat iyon. Presko talaga. Inis na bulong ni Rosie. Hinayaan ng dalagang nakabukas ang pintuan. Screen lang ang kanyang isinira. Ano ba talaga ang kailangan mo? Sabihin mo na at may lakad ako. Good! Mabuti pa magbihis ka na at sabay na tayong aalis. Napamulagat ang dalaga. Ano? For your information, may date ako, Mr. Torres. So if you don't mind, you can go ahead. Kunot noong sinulyapan siya ni Mike. Sinong date mo? Si Robbie. Nagmamalaking tugon nito. Ibinalik ni Mike ang atensyon sa binabasa. Si Robbie? Yung teenager na pinapanood mo ng cartoons? Natigilan si Rosie. Napahiya ata siya, pero sa halip na mainis na tawa ang dalaga. Buko siya eh. Sinabayan siya ni Mike sa pagtawa. Maya-maya'y sumeryoso ang lalaki. Sumeryosong humarap sa dalaga. You owe me one, Rosie. Kailangang pagbigyan mo ako ngayon. Tumaas na muli ang kilay ng dalaga. At bakit? Hindi mo sinabi kahapon na day off mo. Nagmukha akong tanga sa kahahanap sa'yo sa flower shop. Umirap ang dalaga. Then it's not my fault. Ang usapan natin, hindi mo na ako guguluhin. Nang malaman ni Mama na nagkita tayo, hindi siya tumigil hanggat hindi niya nasisigurado na dadalhin kita sa kanya. She wants to see you, Rosie. Sabihin mo na lang sa mama mo, close book na ang nangyari para sa akin. Nakalimutan ko na. There's no need na magkita pa kami. What for? Rosie, kakaiba ang titig na nagmumula sa mata ni Mike. May halong pagbabanta. You will come with me. Maotoridad ng tinig ng lalaki. Hindi nakakibo ang dalaga. Tumayo ang lalaki mula sa kinauupuan at tinungo si Rosie sa kinatatayuan nito. Magkahinang ang kanilang mga mata. Biglang nanginig ang mga tuhod ni Rosie. Kabadong-kabado siya sa mga oras na iyon. At bago pa niya namalayan, siniil na siya ng halik sa labi ng lalaki. Matagal iyon at wala siyang nagawa. Hindi siya makakilos. Teka sandali. Awat ni Rosie kay Mike nang sa wakas ay matauhan siya. Humihingal na tinigilan naman siya ni Mike. Umatras ang dalaga. Hindi makatingin ng tuwid sa binata. Magbibihis na ako.
Taranta niyang sabi. Dali-daling pumasok ng kwarto si Rosie. Inilak ang pinto. Huminga siya ng malalim. Muntik na siyang madarang, hindi tama ito. Dapat niyang supilin ang pinakamumuntimang pintig na nadarama niya para sa lalaki. Simple lamang ang kanyang isinuot, kupas na jeans at blusang hapit sa katawan. Basta lamang niya sinuklay ang buhok at hinayaang nakalugay iyon dahil medyo basa-basa pa. At bakya lamang ang sinuot sa mga paa. Tumitingin si Mike sa mga lumang pictures niya nang malabasan niya ito. Halika na, medyo nahihiya niyang sabi sa binata. Pinagmasdan siya ng binata saka sinabing, tapos na? Ngiti nito. Tapos na? Ang alin? Isip niya. Saka muling binalikan ang sinabi niya. Halika na. Halika na. Ismid niya rito. Natawa si Mike sa reaksyon niya at nagpatiuna na ito sa paglabas. Sa bahay ni na Mike, kakaibang Mrs. Torres ang kanyang nakita. Maluwang ang pagkakangiti nito sa kanya. Gayon din si Mr. Torres. Kapwa natuwa ang mga ito nang makita siya. Hinalikan pa nga siya ng ginang sa magkabilang pisngi. Ramdam ni Rosie wala iyong halong kaplastikan. Totoo ito. Ni katuldok na hinanakit niya sa mag-asawang ito ay natunaw ng lahat. Let bygones be bygones. Matagal na rin niyang nailibing iyon sa limot although hindi niya maiwasang masaktan sa tuwing babalikan siya ng mga alaala. Kaagad na nagpahanda ng pagkain ang mag-asawa. Sa mga katulong. Kamusta ang ate Rina mo? Agad na tanong ni Mr. Torres habang nakaupo sila sa sofa. Mabuti naman po. 3 na nga ang anak eh. Magalang niyang tugon. Alam mo Iha, hiyang-hiya ako sa inyong magkapatid. Kaagad namang sekunda ni Mrs. Torres. Hindi naman talaga ako ganun kasama at lalong hindi ganoon kamata pobre. Siguro gawa na rin ang insecurities ko kaya nagkaroon ng ganoong asal. Aminado naman kasi ako na ako ang may kasalanan sa pagkakaroon namin ng misunderstanding ng asawa ko. Takot lang kasi ako na tanggapin iyon. Sinulya pa ng ginang ang katabing asawa pagkasabi niyon. Hinapit naman ito ng lalaki sa balikat padikit dito. That very day na magkaroon tayo ng ikangay kaunting sigalot, nag-usap kaming mag-asawa ng masinsinan. Muntik pa ngang mauwi sa totoong hiwalayan. Nagpaliwanag si Armando at naikwento nga niya sa akin ang lahat-lahat tungkol kay Rina. Naliwanagan nga lamang ako ng husto nang sabihin niyang gusto kaming kuning ninong at ninang ni Rina sa kanyang kasal. I was so embarrassed at the same time guilty. And before I knew it, nawala na kayong magkapatid. Baka sa mukha ng ginang ang pagsisisi at panghihinayang. I was so sorry na pati ang pag-aaral mo ay naapektuhan. Ngumiti lamang si Rosie. Tapos na po iyon ma'am. Kalimutan na lang po natin. Hindi lang yun, pati ang relasyon nyo nitong si Mike ay nadamay. Nag-blush ng kaunti si Rosie sa tinura ni Mrs. Torres. Hindi naman po. Actually, bago po nangyari iyon, wala na po talaga kami ni Mike. Lakas loob niyang sabi. Nagkatinginan lang ang mag-asawa. Saka binalingan si Mike. At huling-huli ng dalaga ang palihim na senyas ni Mike sa mga ito. Siya nga pala Iha, baka gusto mong magtrabaho sa aming kumpanya. Scholar ka raw, sabi ni Mike. Sayang naman kung doon ka lang tatanda sa isang flower shop. Suhestyon ni Mr. Torres. Oo nga naman Iha, segunda naman ang kabiyak nito. Pag-iisipan ko na lang ho. Para sa akin naman po ay okay na ang trabaho ko ngayon. Kumikita naman ako ng sapat para sa aking sarili. Patubiling sagot ng dalaga. Bueno, ikaw ang bahala. Pero pag-isipan mo rin Iha. Maaari kitang bigyan ng magandang posisyon sa aking opisina. Tumayo si Mike. Kumindat ito sa ama. Huwag mo na siyang papiliin pa. Total you know what I mean. Nakita niyang palihim na ngumiti ang dalawang matanda matapos itong sumenyas. Ano kaya yun? Ang ipinagtataka lamang ni Rosie, hinihintay niyang banggitin ng mga ito ang tungkol kay Jem subalit natapos na ang kanilang usapan ay hindi niya narinig na binanggit ito ng mga iyon. Buntis si Jem, sabi ni Walter. Natural, si Mike ang ama nito. Kasal kaya ang mga ito? Live-in? Ano?
Nahihiya naman siyang magtanong sa mga ito. Isipin pang nanghihinayang siya. "Sir, ma'am, nakahanda na po ang mesa," sabi ng katulong. "Ano pang hinihintay natin? Halina kayo," nakatawang wika ni Mr. Torres. Inalalayan pa siya ni Mike sa braso padulog sa hapagkainan. Masaganang tanghalian ang nakahain. Entertained na entertain siya halos na mag-asawang Torres. Si Mike naman ay panay ang serve sa kanya. Nakaka-touch pero may mangyayari pa ba? Panay ang sulyap ni Mr. Torres sa wristwatch. Halatang nagmamadali ito. Nang makapagpunas ito ng napkin sa nguso ay agad itong bumaling sa asawa. "Sasabay ka ba sa akin, Han?" tanong nito sa ginang. "Oo, hintayin mo na ako." Bumaling naman ang ginang kay Rosie. "Monday kasi ngayon, iha, at may conference sa opisina. Kung gusto mo, sumabay ka na rin sa amin." "Mama, ako na ang bahala kay Rosie." Mabilis na tugon ni Mike habang itinutuloy ang pagkain. "In that case, hindi ka na naman aasahan sa opisina?" May halong panunukso sa tinig ni Mrs. Torres. Umiling lang ang binata. Nakangiting bumaling na muli ang ginang sa dalaga. "Anyway, iha, regards na lang kay Rina at sa kanyang pamilya. Please extend my apology." Ipinatong nito ang palad sa kanyang palad at pinisil iyon. "I'm looking forward to a time na magkakasama-sama tayong lahat." Ngumiti lamang si Rosie at magalang na humalik sa pisngi ng ginang. "Nice meeting you, Mrs. Torres." Wala na ang mag-asawa. Naiwan ang dalawa na nagpapakiramdaman. Si Rosie ay pagalagala sa Teresa. Pinanonood ang magagandang bulaklak ng orchids ni Mrs. Torres. Si Mike naman ay kampanteng nakaupo sa kanyang silyang bakal na kataas ang mga paa. Sa pinakamesa niyon panay ang buga ng sigarilyo. Maya-maya'y pumihit si Rosie. Sumandal siya sa upuan na paharap kay Mike. Tumingin siya ng diretso sa lalaki. Gayon din ang ginawa ng lalaki sa kanya. Nagkatitigan sila. Kanina lang parang nakakaramdam na ng pagkainis si Rosie sa binata. Pero sa nangyayari ngayon, ibig niyang matawa sa sarili. Ipinaling niya sa iba ang paningin. Pilit na pinipigil ang pagtawa. "Bakit ka nakangiti riyan?" puna ni Mike. Seryoso ang anyo nito. "Hindi mo ba napupuna? Para tayong mga tanga rito. Wala na tayong ginawa kundi magpakiramdaman, magtitigan. Alam mo, Mike, kung meron ka pang gustong sabihin, sabihin mo ng lahat at ihatid mo na ako." Tugon ni Rosie. At wala na sa himig niya ang galit. Natural lang siya. Malaki rin marahil ang nagawa ng pag-uusap nilang ito ng mga magulang ni Mike. Nagkaunawaan, nagkapatawaran at ang gaan sa pakiramdam. Nawala na yung dating bigat na dinadala niya sa kanyang dibdib. Iyon lamang pala yun. Hitit buga, hit buga, iyon ang ginawa ni Mike sa hawak na sigarilyo. Nang maubos iyon, pinisil ang baga sa ashtray. Saka muling humarap sa dalaga. "Maupo ka," utos nito. "May pag-uusapan lang tayo." Naupo naman ang dalaga sa silyang kaharap nito. "Okay, but make it fast ha. Marami pa akong gagawin sa bahay." May himig pagbibiro na ngayon sa bawat salita ni Rosie. "Umaabuso ka na yata eh. Napagbigyan na kita once, twice, tapos ngayon? Kailan mo ba ako bibigyan ng time ha, Rosie?" Napamaang ang dalaga. Mataas kesa normal ang tinig ni Mike. Galit ba ito? "That has always been your problem even before." Patuloy ni Mike. "You never gave me enough importance. Much more my needs. Walang mahalaga sa'yo kundi ang libro mo, ang assignments mo, ang gawain mo, ang ate mo. Ako kahit kailan hindi mo iniintindi." "Teka, bakit ka ba naninigaw?" Kalmanteng tugon ng dalaga. Kahit pa nga ang totoo'y unti-unti na siyang ginagapangan ng nerbiyos sa ginagawang iyon ni Mike. Tumayo ito, tumingin sa malayo, patalikod sa dalaga. "Noong araw, ginawa ko ang lahat ng move para maging at ease ka sa akin. Gusto kong alisin ang takot mo, ang worries mo. Ang gusto ko'y maging sweet ka sa akin, showy. Pero nahahawakan ko ba ang kamay mo in front of people? Nayayakap man lang ba kita kapag masaya ako? Or nahahalikan ba kita kung gusto kong mag-celebrate?" Humarap ito kay Rosie. Nagtatanong ang mga mata. Nandun ang pait, ang hinanakit.
Proud na proud ako sa'yo, alam mo ba? And I wanted to show it. Pero tumatanggi ka lagi. Hindi makakibo si Rosie. Tahimik na pinapakinggan lamang niya ang mga sinasabi ng lalaki. Ni sa sine nga hindi kita maisama. How much more in going to bed with me? Sandaling tumigil si Mike. Dumampot muli ng isang stick ng sigarilyo at sinindihan iyon. Bumuga muna ito ng ilang usok at saka pa muling nagpatuloy sa pagsasalita. Hindi naman ako talagang aggressive na kagaya ng iniisip mo. Marami man akong babae, I swear sila lang ang lumalapit sa akin. At hindi lahat sila ay pinatulan ko. Ilan lang, and I never had any serious involvement with any woman. Sa'yo lang, dahil ikaw lang ang parang dinaraanan ng tren ang dibdib ni Rosie sa mga oras na iyon. Nakakasabik ang mga katagang binibitiawan ni Mike. Ang minahal ko ng husto. Napamaang si Rosie. Hindi siya makapaniwala. Si Mike ba talaga ang nagsasalita? Parang gustong sumabog ng kanyang dibdib. Sa sobrang galak marahil. Kung sana nga'y walang hadlang. Si Jem. Sa wakas ay nasambit niya. Si Jem? Oo, noong mawala kay pinilit kong ibaling sa kanya ang atensyon ko. She's my childhood friend, so why not give it a try? Baka sakaling mag-click. Como marami kaming napapagkasunduan, pero hindi rin umubra. Hindi porket compatible kami ay pwede na. Sabi nga opposite poles attract each other but the same poles repel. Pero buntis siya. Yeah, because she's already married. Lalong nalito si Rosie. Hindi niya malaman kung ano itong kanyang nadarama sa mga katotohanang isinisiwalat ni Mike. Sasabog yata ang kanyang dibdib sa halo-halong damdamin na bumabalot doon. Hindi ikaw ang umiling si Mike. Ewan ni Rosie kung dala ang kanyang kagalakan. Hindi niya naitago sa binata ang tunay na damdamin. Natawa siya. Tuwang-tuwa siya. Para sa nangiting yan? Tanong ni Mike. Ewan ko, hindi ko alam. Litong sagot ni Rosie. But why are you telling all this to me? Tinitigan siya ni Mike. Makahulagang titig na halos ikalusaw niya. Maybe because I still care. Maybe because I still love you. And maybe because I want you back. Nalaglag ang mga butil ng luha sa pisngi ni Rosie. Imagine, mahal pala talaga siya ni Mike. Nakatulad ng damdamin niya para dito. Ang akala ko katawan ko lang ang habol mo sa akin noon. Ang kainusentehan ko. Tinitigan siya ni Mike. Simple lang ang dahilan ng paghihiwalay natin. Ang hindi ko pagbibigay sa gusto mo, alam mo Mike. Kung hindi lang ako naging mahirap, hindi ako magdadalawang isip na ipagkaloob sa iyo ang lahat-lahat sa akin out of love. Sumilay ang payak ng ngiti sa mga labi ng dalaga. Kaya lang ang daming bagay na dapat kong isaalang-alang. Isa na riyan ang katayuan natin, mayaman ka, attractive. Lahat ng babaeng gustuhin mo ay mapapasayo with just a snap of the fingers. Paano ko masisigurong tototohanin mo nga ako pagdating ng araw? Kung nagtiwala ka, sagot ni Mike. Nagtiwala? Umasim ang mukha ni Rosie. Bakit? Binigyan mo ba ako ni katiting na pagtitiwala noong panahon na nilait-lait kami ng iyong mama? Hindi ba't isa ka sa mga humusga sa aming pagkatao? Ang sakit nun. Mike, bakit pati ikaw? Kumilos si Mike, akmang lalapit sa dalaga. I'm sorry. Kapwa tayo may pagkukulang, Rosie. Why don't we just forgive and forget? Oo, Mike, napatawad na kita. At nakalimot na rin ako. Kumilos din si Rosie. Iiwasan niya ang paglapit na iyon ng lalaki. I told you, Mike, matagal na kitang pinatawad at matagal ko na ring nalimot yun. Pero ayoko nang maulit. I'm sorry. Lumakad palayo si Rosie. Nakababa na siya ng hagdanan ng terasa nang maalalang lingunin si Mike. Don't bother to give me a ride home. I can manage. Sigaw niya rito. Naiwan si Mike. Malungkot na pinagbasdan lamang ang pag-alis ng dalaga. Hanggang sa tuluyan siyang maglaho sa paningin nito. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.